Na-bless po ba kayo sa mga awitin? Amen. Okay, na-bless po ba kayo sa mga awitin? Kaya binago ko yung aking mensahe. Ito po yung dapat po sana ito kaya mamayang hapon. Kaya lang ako'y na-bless sa awitin. Kaya ito yung aking bibers ng umaga. Actually, ang ating mensahe ngayon ay ito po yung pang-Christian para sa mga manggagawa ng Panginoon. Naniniwala naman ako na kailangan natin itong lahat sapagat tayo naman lahat ay tinawag para maging manggagawa ng Diyos. Amen? Amen? Kaya namamit din ng isa, ang Diyos ay gumagamit ng ordinary yung tao niya. Amen. Amen? Just ordinary people. God uses ordinary people. Amen? Hindi yung magagaling, hindi yung matataas, kundi mga ordinary tao lang. Sa ganun parang maunawaan mo na hindi sa sarili mong kakayahan nagagawa mo ang lahat ng ito. Kundi merong Diyos na gumagamit sa iyo mightily. Amen? Amen ba, Lord? By the grace of God, I am what I am. Now, hindi mo sa Bible sa book of 2 Timothy chapter 4, the book of 2 Timothy chapter 4, at salamat sa mga bisita po natin ngayong umaga. Meron tayong mga bisita mula po sa Bicol ba? Umuwi para magpunta sa atin. Si Manadong at saka si Joe. Okay, 2 Timothy chapter 4, at ako po sundan yun. At ating pabasahin, Timothy, itong mula-mula isa. 2 Timothy chapter 4. Verse number 1, hanggang sa mga ilang plata, hanggang verse number 14. Siguro ito, andyan na kayo? 2 Timothy chapter 4, verse 1 to number 14. So, din yun na lang po ako, no? Okay. Sabi ni Pablo kay Timothy, I charge thee, therefore, andyan kayo? Before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, at His appearing in His kingdom. Verse 1 to preach what? The Word. Ano yung Word? The Word of God, the Bible. You follow me? Are you with me? Preach the Word. Be instant, in season, out of season. Sabihin, gusto ba nilang pakinggan o hindi nila gusto pakinggan? Sabi, Timothy, preach the Word. Reprove. Rebuke. Exhort with long suffering and doctrine. Bakit? Verse 3, for the time will come when they will not what? Alright. Tagalog sapagat Timothy, darating yung panahon na itong mga tao ito, hindi na gustong pakinggan yung mahuhusay na salita ng Diyos. Diba namin? They will endure some doctrine. But after their own lust, shall they hate to themselves what? What? Ano lang gusto na lamang nila? Okay. Ano? Teachers, not preachers. Kundi teachers. Okay? Bakit ayaw na nila ng preachers at ang gusto na lang ay tagapagturo? Anong dahilan? Magkakaroon sila ng anong klaseng tainga? Having what? Having itching ears. Anong klaseng ears yung itching? Nangangate, gusto kinakamot. Ang ibig sabihin, itong mga tao ito, ang gusto na naman nilang pakinggan ay ang gusto nila. Hindi kung ano yung kanila kailangan. But we go to church, hindi para makinig kung anong ating gusto, kundi ba pakinggan yung dapat natin mapakinggan. Amen? Amen? Hindi ka pupunta niya para bulahin ka, kundi kung kailangan ma-review ka, ma-review ka. Let God be God. Amen? Matutan tanggapin yung kanyang salita. Masakit ba nito o hindi? Alright? Kaya sabihin ko, hindi, praise the Lord. Ipangalan mo yung Word of God. The Word. Hindi yung opinion mo, hindi yung paniwala mo, hindi yung interpretation. The Word of God. The Word of God. Now, and then number 4, and they shall turn away their ears from what? Ito mo, ayaw na ng truth. Di ba? Okay, they shall turn away their ears from truth. Okay? Ayaw na ng truth, kundi ang gusto na ng pakinggan. And shall be what?
Alright, there is from truth and shall be turned unto what? Fables. Ano yung fables? Mga alamat. Mga mahiwagang kwento. Na kwentong barbero naman. Liwanag ba? Fables. Mga katang-isip lang. Bernardo Carpio, Maria Makiling. Parang ganun. Kainig ka sa akin? Ibong adar na. Parang ganun. Pag natural ka ng tuko, magiging bato ka. Ano yun? Yung fables. Okay, ano yun? Fables. Yung mga binabanggit sa pasyon, si Samuel Biliber, si Judas ay nalaglag ang balbas. Parang gano'n, fables. At nagkayo, hindi ito kaya naman tinuro ng Bible. Fables. Arinig, Rosario, katag-isip lang yan. I notice verse number 5. But what's done of this? Endure affliction, do the work of an evangelist, then what? Make full proof of thy ministry. Sa Bible ko, ginuhitang ko sa lang, make full proof of thy ministry. Ginuhitang ko yan, at ilagay ko sa lang sa lang, okay, it meaning to say, leaving nothing undone. Make full proof of thy, again, ministry. Ano mo sabihin? Fulfill your ministry, leaving nothing undone. Pag mamahayaan na dumating ang pagkakataon na hindi mo nagawa yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Fulfill your ministry. Notice verse number 6. Sabi ni Pablo, bakit now, bakit ganito ang salita ni Pablo na binitiwan niya kay Timothy? Anong dahilan? Verse number 6. Ito na kayo? Verse number 6. Ito ang kadahilanan ng verse 1 to number 5. Okay, diba? Ito ang kadahilanan ng verse 1 to number 5 kung bakit ito ganito magsalita si Pablo kay Timothy. Anong dahilan? Verse number 6. Tayo lahat. Ready? Hanggang number 8. Ready? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Anong isipin? Malapit na siyang namamatay. Malapit na siyang bitayin. Nakatipa ka? Are you listening? Nasaan si Pablo nung kanyang sulatin ito? Nasaan si Pablo? Nasa kulungan siya. Sa Rome. Yung kami? At nakatakda na siyang bibitayin. Alam na niya. Kaya sabi niya, ito man naman nangyari, I am ready, or I am now ready to be offered in the time of my departure. Number 7 to 8, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but also all so that love is appealing. Number 11, number 9 to number 15. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Alexander, the coppersmith, did me much evil. The Lord reward him according to his work, of whom be thou well also, for he hath greatly withstood our wars. Now, in verse 19 hanggang 21, eto yung mga tao ba na talagang nakatuwang ni Pablo. Mga ordinaryo na naging pagpapalang sa buhay ni Pablo, mga tao na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay,
katuwang niya. Ha? Alright? Sabi niya, 1922, 21 na lang, Salud, Prisca, and Aquila, and the household of Onesiphorus, Erastus, abode at Corinth, but Trophimus have I admitted to say, do the diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Now, this is Apostle Paul's final letter. Alright? Written shortly before his martyrdom. Alright? Wala na sa bitayan. Okay? Now, sa huling kanyang mga pagmensahe nito, makikita mo na si Pablo, binanggit niya yung mga tao na nakatuwang niya, nakasama niya hanggang sa huling sandali ng kanyang ministeryo. Mga taong pagpapala sa kanyang buhay, mga tao na ginamit ng Diyos para sa kanya, para i-provide lahat ng kanyang mga pangailangan. At lahat ng mga tao na iswat, kaya yung ginamit din they are what? They are what? Yes, ordinary people. Now, sa ministry, ng Calvary, okay? Yes, they are both wonderful at minsan malungkot na mangyayari. May mga bagay talaga na mamamangha ka. May mga pagkakataon na medyo malulungkot ka. May mga tao sa churches na talagang mamamangha ka sa kanyang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Mamamangha ka talaga sa mga tao yan. Dito man niya sa Santa Cruz, sa lumban niya, at maging sa Angeles na yun. Amen? Maging doon sa ating gawain doon sa Taguig. Okay? At may mga pagkakataon naman na talagang masisya ka naman sa iba dahil sa kanilang behavior. Ganun talaga ang ministry. Okay? Sabi nga ng testimony, binanggit ng ating isang isa natin teacher nila, nakikinig ako, alright, sabagat tayong lahat ay hindi naman perfect. Amen? Naligtas lamang talaga sa grasya ng Panginoon. Amen ka siya? Amen? May mga tao na, okay, magandang umpisa, pangit ang pagkatapos. May mga tao naman na hindi maganda yung umpisa, pero ngayon ay usable, fruitful, blessing, at talagang maipagpapasalamat mo sa Diyos. Are you listening? Amen ka siya? Dito sa sulat nito ni Pablo, ay ibig ko na atin pong tingnan mainam yung mga bagay na binanggit niya at inihabilin niya at sa ganun pala na talagang nakakuha tayo ng mga mahalagang mga bagay-bagay na makatutulong sa ating ministeryo nito. At ito ang title, pwede ko lagyan na the people in the life of holy. Pwede yun, the people in the life of holy, or ito na lang, people in the pastor's life. Okay? People in the pastor's life. Okay? Ngayon, ating ministry ay talagang lumalago na iba. Iba sa inisip ko. Alam ng iba sa inyo, yung aking kalooban, na talagang, Lord, kung ako lang ang bibigyan mo talaga ng honesty, pero talaga ay malaking kayamanan. Hindi ko ito gagamitin sa sarili ko. Ay gusto ko na walang talagang isang lugar na kasya mo kanubigyan hanggang kahit 300 o 400. Hindi ko alam kung sa'yo kasama ko sa Diyos, nasa buhat ko rin, tinulong yung login mo na Diyos, kasama ko doon. Nasa buhat ko rin, tinulong akong malaking login doon. Ang talagang, nakita ko iba, ginagawa ng Lord. Binigyan tayo ng gawain sa lumban, growing. Amen? Yung gawain yung Father,
Ibang minsan, growing. Okay? So, minsan tapos tayo, talagang growing naman, lumban, growing naman. Then, pinigyan tayo ng gawain sa Angeles. You see? Talagang nakita natin naman nung nakaraan yung anniversary ng pag-pinag-isa mo, ay talagang kalbarin naman tama. Amen? Talagang gawain. Okay, you see, kaya nga, ngayong tanghali ay ating kung tingnan ito at tayo nakakita ng ilang pang mga katotohanan that will help us in our ministry. Yes, the people in the pastors na, my Lord, ako yung tulungan, bigyan ng treta sa aking bibig. At Lord, I pray na bawat isa, alam mo narito, ay patuloy mong bigyan ng mensahe kanya-kailangan. Mapalakas mo po, mapatibay mo po bawat isa, at kung kailangan ay tumawag ka po ng katapanan pa at mga tao mo na laan maglingkod, laan magsakripisyo, laan maging katuwang sa ministry ito ng Calvary. Lord, bless your people at ganoon din po lahat ng aming bisita po ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay? Now, in verse number 9, tinigin po mabuti. Kaya alam ni Pablo na malapit na siyang sumapanginoon. Kaya sabi niya kay Timothy, verse number 9, pakalakas, Timothy, do thy diligence to come shortly unto me. At sa verse number 11, sabi ni Pablo, bakit niya ibig na siya dalawin ni Timothy? Sabi niya, only Luke is with me. At sabi din niya, take Mark and bring him with thee. At si Marcos, dahil po isama mo, for he is profitable to me for the ministry. Alright? Number one, ibig makikita nyo, sa gawa ng Lord, at sa ministry ng isang pastor, there are those who are on their way in. Ibig makikita nyo, may mga tao talaga na padating. Pagdating sila. Alright? Gaya nitong si Timothy, hangat ni Pablo na puntahan siya ni Timothy. Si Timothy po isang batang pastor pero talagang encouragement sa kanyang buhay. At si Marcos din naman, dati ay hindi malago, dati ay immature, dati po ay umatras, ngayon ay nag-mature, lumago, at ibig ni Pablo na isama niya dalhin sa kanya. Na huwag niyong kalimutan, si Barnabas ang unang-unang partner ni Pablo. Lalo niyo po yan? Pero dahil kay Mark, nag-away. Nag-away sila. Nagkahiwalay sila. Dahil kay Marcos. Pero ngayon, sabi ni Timothy, si Marcos, profitable siya. Dalhin mo siya dito. Kasi sa gawain ng Diyos, there are those who are what? Who are what? Padating pa lang. Okay? Padating pa lang. Nakita mo, sa bawat mong nagawa na ginawag ng Diyos, kung talagang mananatili lang ng tapat, at mamahalin niya talaga, papahalagahan niya, iingatan niya yung ministeryo, ang Diyos at magbibigay ng tao na makakatulong mo. Amen? Kaya sabi ko, kapag tinawag ka ng Lord, huwag mo sabihin hindi mo kaya. Pag tinawag ka ng Lord, huwag mong akalain na magsosolo ka lang. No. Ito, bibigyan ka ng Diyos ng tao. Amen? There are those who are what? On their way para talagang tumulong sa iyo. Tatawag ng Diyos ng manggagawa niya. Bakit? Sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are what? Few. Pray ye therefore for the Lord of the harvest that He will send forth laborers into what? Into what? Into His harvest. Magsusubo siya, magpapadala siya ng tao. Alright? Maaari din mga tao na dati ay immature. Mga tao na dati ay hindi nakakatulong, pero kayo di ba nakakatulong? Di ba? Nagagamit ng Lord. Mabunga. Gaya po ito si John Mark. Maaari din mga tao na hindi mo kilala. Pero kung magtatapat lamang ang lingkod ng Lord, ang
ang Diyos ay magkapadala ng tao niya na tutulong para sa kanyang aalihin. Yes, Bishop. There are those who are on their way. Pangalawa, what is verse number 10? Una, may napadala ang Panginoon. Amen ka siya? Amen? May mapadala ang Diyos sa Angeles. Amen. Amen ka siya? Hindi lang ako, hindi lang tayo. Tatawag ang Panginoon. Okay, secondly, what is verse number 2? Ay lahat. Verse number 10, ready? For Demas had forsaken me, having loved this present world. Si Demas naman umalis. Umalis si Demas. No? And also notice verse number 10. Number 10. For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Si Crescens naman sa nagtungo sa Galatia. Si Titus naman sa nagtungo sa Dalmatia. Nakatinig po yan? Nakatinig po? No? At sa verse number 12, and Tychicus sa nagtungo, isinuko niya sa Ephesus. Yes, Christian, sa gawain ng Lord, there are those who are on their way. Paparating. And number 2, there are those who have what? Already gone out. Meron naman, umalis. Okay? Si Demas, umalis siya. Saan nagtungo? To the world. Nakatay po yan? Nakatay po, nag-backslide si Demas. Nakadama ng hirap. Okay? Okay? O nag-quit sa pagsubok sa buhay. Nakikinig niya sa akin? Ang hirap pala ng ministeryo. Malungkot pala dito. Umatras, tumalikot. Nakikinig ba ka sa akin? No, ganyan sa church. Sa haba ng ating panahon, may mga naging member natin, takot sa pagsubok. Akala niya kapag Kristiyano ka na, hindi ka na magiging masaya. Nakikinig ka sa akin? Takot sa pagsubok. Alright? Baka ikamatay niya. Saan ako na? Ang Diyos ba hindi marunong? Mas marunong ka sa Diyos. Hindi ba alam ng Diyos kung ano makakaya mo? Sino ang matinong magulang na yung kanyang 2 taong anak pag-iigibin niya ng tubig? Nakikinig ka sa akin? Sino ang matinong magulang na yung kanyang anak ay 2 taon lang uutusin maglagari ka dyan, magsuba ka ng kahoy? Nakikinig ka sa akin? Alam ng Diyos ang kakayahan mo. Alam ng Diyos ang kakayahan ko. Hindi pa alam eh. The fact na binibigyan ka ng pagsubok, it means what? Not to destroy you, but it means what? Nagtitiwala siya sa'yo. Ako niyo ba ako? Ang pagsubok is what? Ito po yung basihan na Diyos may tiwala sa'yo. Amen? Alam niya yung ginagawa niya sa'yo. Alam at there is a purpose sa lahat ng ginagawa niya. Inihahanda ka na sa mas malaking gawain pa na magiging pagpapala ka sa buhay ng maraming tao at kanyang at magiging buhay upang siya maluwalhati sa iyong buhay. Are you getting good? Alam niyo lahat ng mga tao na kagamit-gamit ngayon sa Lord at blessing sa buhay ng maraming tao, dumaan na sila ng pagsubok. Are you with me? Amen? But sad to say, anong ginawa ni Demas? Demas at what? Yes, iniwan niya si Pablo. Iniwan niya yung ministeryo. Having loved this one. Inibig niya yung what? Yung kalayawan ng sanlibutan. Okay? Ganun po nga, salamat. No? Sa part itong si Crescens, hindi siya nagtungo ng work, hindi nagtungo siya sa work. Hindi ko makita yun, no? Yes, okay. Demas had forsaken me. Yes, Demas went to the world. Alright? Si Crescens naman, at si Titus, at si Tychicus, okay, they went to the world. Okay, palaktin mo yun. Si Demas, he went to what? The world. Okay? Yun namang iba, sa nagtungo? Sa nagtungo yung iba? To the world, sa gawain ng Panginoon. Okay, yes, Christian. There are those who already gone out. Umalis. Okay. Kaya sabi ko sa inyo
ay dati po yung manggagawa ng Lord, pero tumalikod, nag-backslide at bumalik sa dating buhay nila. Sabi ko, sana nga, naligtas. Diba? Pero pag nakakita ka ng dating manggagawa ng Lord, nung tumalikod, nag-backslide pa, naging maglalasing pa, naging mabisyo pa. Sabi ko, nakakatakot, baka hindi talaga nakakilala sa Panginoon. Amen ka siya? Oh. Ang iba naman, nawala, umalis, no? So, bakit tinawag ng Diyos sa gawain, si Brother Wilson? Nanginig sa akin? Okay. Si Brother Paulo Balinas naman, tinawag na ng Lord sa kapiling niya. Mga dati natin na sa wala na ganun sa ministry. There are those who are already done now. You know? Kaya nga, ang sa atin, be sure na kung iiwan mo ministeryo mo, be sure na pag iiwan mo ito, bakit meron kang minister na higit na mas malaki at doon ay higit kang magiging mabunga. Hindi ka mawawala sa gawain ng Panginoon. Amen, Gisa? Amen? Pangatlo. Notice verse number 11. Teka kasi, only Luke is with me. Pangatlo, in the person's life, pangatlo, there are those who are still there. Pero salamat, meron namang mga nananatili. Amen? Nakita mo si Pablo? At si Lucas, hindi niya iniiwan si Pablo. Amen, Gisa? Amen? Lagi siyang nakaalala, lagi siyang dumadalo sa bilangguan. Siguro may dalang tinapay, minsan may dalang tubig. Nagilig ka sa akin? Minsan pinibibigyan ni Pablo Timothy, yung sinulat ko ito, padala mo ito sa Corinto. Only Luke is with me. Alright? Ito yung mga tao na talagang maipagpapasalamat mo na anuman ang mangyari, nananatiling tapat, hindi iniiwan, hindi pinababayaan ang gawain ng Panginoon. Si yung mga member tayo, may isa kasama namin na winning kahit na may karamdaman. Amen ka siya? Amen? Nanatiling tapat. Yung mga member tayo, may isa na talagang nagtatampo kay ganoon, napapaiyak kay ganoon, pero nandun pa rin sa church. Diba? Kaya rin mo sabi, ako, talaga nabibilin ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sa preaching ko, magugustuhan mo sasabihin ko. You see? Hindi sa lahat ng pagkakataon, mapapatawa kita, mapapanginig ka. There are times, maaaring mapaiyak ka. Maaaring magalit ka sa akin. Hindi ko naman sinadya. Pero siguro naman, mas maraming pagkakataon na naging blessing ako sa iyo kaysa sa nasaktan kita. Ako, kita naman sa lahat ng pagkakataon, every time na magpapasya, minsan iniisip ko lagi na minsan talagang kinukonsider ko yung tao. Pero minsan, ang hirap din kapag lagi may kinukonsider ko yung magiging tindahan ng tao, baka wala na akong gawa. Diba? Sa mga minsan, kung alam mo, ikaw bubuti ng church, no? Ikaw bubuti ng gawain, ang halaga, gawin natin. Amen? You see? Yes, there are those who are they are still there. Diba? Nanatiling tapat. Nagpapatuloy. Amen? Blessing sa pastor at blessing sa lahat ng kapatid. Amen? May mga member tayo na sumasama sa ating sa winning, sa Bible study, na minsan talagang matutuwa ka, may-encourage ka na lang. Na bagamat hindi na nila kaya magturo, hindi nila kaya maglakad ng malayo, pero gusto nila nandun sila. Amen? Nagiging hamon sa atin. There are those who are still there. They are still there. Alam mo, mahal nila ang Panginoon.
Kaya salamat sa Lord, sa mga tao niyan. No? Na talagang kasama natin. No? Okay? Rain or shine. Amen? Amen kasi? In season and out of season. Kaya pag may lakad tayo, nakikita naman nila, diba? Hanggang kaya natin, ayaw kong gugutom sila. Amen kasi? Amen? Sabi mo, yung ating lakad sa kasi yung lakad natin sa Angeles. Okay. Pag kinuwento ko ito, sabi ko kay Ate, talenta ko lang ang mga ganda. Kaya salamat ka lang, pag mayroong talagang mga member tayo na very generous. Okay, talagang kanilang ginatosan yung ating pagtungo ng amigos. Kaya sabi ko sa mga nakasama, nanunod ba kayo? Kung sabihin na baka nagulog, susunod mo kayo. Suko sila eh. Yan na kasi, sobra-sobra lang. Talaga, nung umuwi, kinargal lahat ng gamit doon sa bato. Sako sa aking bukas. Yan na kasi, there are those who are still there. Kaya mamahalin mo, kaya sabi lagi, yung mga magagawa natin, huwag nating pababayaan. Amen kasi? Amen? Natutuwa ako, pag may bago kayo, natutuwa ako, pagka nalaro ako, kumain sila doon, salamat sa Lord. Anyway, nagbiling ko kami yung mga taong yun eh. Kami kaya sabi ko, only those with me. Only those we have, there are those who are still there. Maasahan, tapat, loyal. Amen kasi? Verse 14 to 15. 14 hanggang 15. Andiyan na kayo? Okay, ready? Alexander, the coppersmith, did me much evil. The Lord reward him according to his work. Eh, sa Tagalog, si Alexander, ang Tagalog pala ng Alexander is what? Alejandro. Inlando kaya. Si Alejandro o si Lando, napantay tanso, ginawa na ko ng lubang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Ito naman ang isang malungkot na bahagi. Yes, sa gawa ng Lord at sa buhay ng mga gawa ng pastor, yes, may mga padating na handang tumulong, handang sumuporta, handang mag-finance. Kaya lang, those who are what? Hindi ba naman nawala na? Parang ibig nag-backslide at ang iba is what? Tinawag ng Lord sa ibang mga gawa pa sa ganun pag-uwi ng Diyos. Pag gano'n namang iba na talagang maagang pinawi ng Lord sa bakit maaaring kailangan, mas higit siyang kailangan ng Lord sa kalangitan. Okay? But and there are those who are what? They are still there. Loyal, faithful. Amen? Nakasupport sa mga gawa ng Lord. At sa number 5, but there are those who are what? They fight against the church of God. There are those who are what? Who will what? Fight against the Lord's church. At sa mga gawa ng Panginoon. So, okay, ano ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin ito? Ito yung mga troublemakers. Now, hindi ko alam kung si Alejandro ay member sa church. Hindi ko alam. Okay? Maaaring ito ay tails, damong panira. Maaaring ito ay hypocrite na panggap na Christian, pero hindi naman talaga Christian. Maaaring ito ay tumanggap kung nangyari, nagpapagtanas, pero sabat naman ng iba, gumagawa ng trouble sa church. At itong i-rebuke ni Pablo, ay what? Dinabanan si Pablo. See? Yes, there are those who are what? Who will fight against the church and the man of God. Kaya si Timothy, si Pablo, nag-warning siya kay Timothy. Sabi ni Pablo kay Timothy sa verse number 15, kita niyo po?
Sabi niya kay Timothy, of whom be thou well also. Timothy, mag-ingat ka rin naman sa kanya. Ha? Okay? Mag-ingat ka rin naman sa kanya. Sa pagtotoo, kanya na sinalangsang ang aming mga salita. Alright? Yes, meron din mga troublemakers. Gaya po ito si Alexander. Okay? At ituloy mo yung ating papakainatan. Ito, bakit talagang tayo madalas nagtuturo dito na maging mapagpakumbaba tayo sa Diyos na magpasakop ka sa Lord. Amen? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. At anuman maganap, huwag kang magmamagtas o magmamalaki kayo naman sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Alright? Lahat ng meron tayo, natanggap lang natin mula sa Diyos. Bakit natin magmamalaki? Okay? Alright. Kung meron ka mang magandang accomplishment, Diyos ang nagbigay siya ng lakas. At kung meron man dapat tayong pasalamatan at pagpulit ay walang pa yung Diyos na nagbigay pagpapala at nagtiwala sa atin. Lahat ay ginagawa ko. Hindi sa sarili ko kaya. Kundi meron Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas at ng kakayahan. Okay? Beware, Christian, beware. Kaya lagi kong binabanggit, maging sa lupan, mahalaga na i-commit natin ang ating mga sarili sa Lord. Na lagi tayong maging daan ng pagpapala. Hindi tayo maging suliranin sa gawain ng Panginoon. Amen, Christian? Amen? Di mo tayo maging sanhi, daan ng pagkakagalit-galit. One. Lagi natin pagsumikapan, di ba? To keep up the unity. The unity sa gitna ng mga kapatid natin. Okay? Sapagkat ang Diyos ay tunay kong napupuot sa soul of discord. Sa nagtatalim ng pagkakagalit-galit ng mga kapatid. Ayaw nila Panginoon. Okay? Kaya yes, there are those who will fight against the church. Maging sa lingkod ng Panginoon. Number 5, what is verse number 17? Number 17. 17, tayo po lahat. Notwithstanding, the Lord stood with me. Okay, no? Okay. Pakita mo sa buhay ni Pablo, no? Ito yung isa makita mo na mark ng isang tinawag ng Lord. Sa lahat ng bagay, kahit malungkot, meron pa rin siya nakikita magandang nagagawa ang Diyos. Alright? Ang Diyos pa rin sa bandang huli ang kanyang pinupuri at pinasasalamatan niya. Ginawa na pa naman sa Alexander. Sinalangsang niya ang salita ng Timothy, mag-ingat ka sa kanya. Mag-ingat ka. Alright? Okay? Nung siya tumayo sa akin, walang kumampi. Hindi ko na pagkita pa ka labing sa talagang labing anin. Nung siya salang-sabi nitong si Alexander, ang lahat ng mga kasama niya, iniwan siya. Verse 16, kita niya? Verse 16. Are you ready? Okay. At my first answer, no man stood with me. Diba? Sa aking unang pagsasanggalan, sino man ay walang kumampi sa akin. Kita niyo na? Bagkus is what? Pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang mangyari ito sa kanila. Pag ganun pa man, in verse number 17, ayun po, number 17, datapot ang Panginoon, pakilakas, datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay makita niya ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hentil at ako'y iniligtas sa bibig ng leyon. Ibig isa, konti na pala siya magpakayang sa leyon.
yes, isang ikalimang bagay. Sa buhay ng manggagawa ng Lord, there is one. There is one who will never forsake us. And isang huwag nyo kakalimutan. Alright? Okay? Ano man ang pagpapagdaanan mo, ha? Okay? Malungkot man o masaya. Ha? Alright? Okay? Maghirap ka man o yumaman ka. Okay? Merong nag-iisa na hindi ka pababayaan. Ito yung ating Panginoon. There is one who will never forsake you in times of trouble. Kaya nga, kung tawagin ka ng Lord sa gawain, huwag kang magdalang isip. Makasisigurado ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Narinig siya? There is one who will never forsake you in trouble. Ano man ang mangyari. Amen? Huwag ka nang quitter. Nakikinig ka sa akin? Huwag ka lang sa maliit na bagay, magtatapo ka, maliit na bagay, aatras ka, titigil ka. Huwag tayong lagi naghahanap ng comfort. Amen, isa? Naibanggit ko niya sa akin. Sa Amerika, meron tinatawag na Bible Belt. Ito po mula New Jersey, pababa, New Jersey, Alabama, Georgia, Florida, North Carolina, hanggang babaya, Bible Belt yung tawagin niya. Pag sabi Bible Belt, talagang napakadaming Baptist. Napakadami. Of course, ang Amerika ay talagang nag-umpisa na Christian country ito eh. Noon na. Kaya, madalas, maliit na bagay, ang dali nilang magpalit. Lumipat sa iba. Ay, hindi ka sa akin? Pero silang paboritong parking. Ito, parking dito. Pag mayroong ibang nag-park, at basta, pupunta na sa iba na lang. Diba naman isa? Amen? Ganon. Comfort. Okay? Salamat na lang tayo, hindi doon pinanaki ng Panginoon. Amen? Amen? Tayo nag-umpisa ng gawain, kaya ano mang hirap, kaya nating manatili at mamahalin natin yung ating inumpisahan. Okay? Kaya ano man naman ka na, don't forget, there is one. There is one. There is one who will never forsake you in times of trouble. Amen, yes, amen? Magpupulong ka man ang gusto. Nakatapos sa buhay ni Elijah, amen? Diba? Maging hanggang sa palasyo ng hari. Wala silang makakain. Wala silang mainom sa pagtagutom. Pero yung lingkod ng Lord na tinawag niya. Aliwanag ba? Amen? Doon sa wilderness, pinakakain ng Diyos. Umaga at gabi, may mga ibong uwan na nagdadala ng pagkain sa kanya. At meron siyang mineral water, napakalamig na tubig doon sa balis ng Syria. Amen? Nung matayo yung batis, umigil yung mat, meron namang Sarephat woman. Di ba? Na siya pinapuntahan ni Elijah upang magpakain sa kanya. Hanggang tumigil hanggang sa bumo sa ulan, hindi naubos yung pagkain ng Sarephat woman sapagat yung lingkod ng Diyos ay kanyang inaarugan. Kaya ano man naman na panghawakan mo, tapat ang Diyos na nangako sa iyo. Kaya hindi ka niya gugutumin, hindi ka niya iwanan. Ito is number 17. Sabi ni Pablo kay Timothy, no? And that all of the Gentiles, alright, pinalakas siya ng Diyos, no? Para kanyang maipahayag yung Ebanghelyo ni Kristo upang mapakinggan ng lahat. Upang mapakinggan ng lahat ng mga Gentile. Sino mga Gentile? Yung mga unbeliever. Yung mga hindi pa nakakapakinig ng gospel. Alright? At dahil ito, idiligtas pa siya ng Lord sa ngayon para maipahayag pa niya
yung word, yung gospel. Sapagkat may mga tao pa, may mga tao pa na kailangan siya. Alright? Ganun din sa atin. Huwag niyo makalimutan. Okay? Don't quit, don't give up, because there are those who still need you in your ministry. Okay? Pakita ba siya number 6? There are those who will what? Yes, who will need you in your ministry. Naniniwala ka ba? Na isa sa kadahilanan kung bakit naligtas ka? Sa bakit may mga tao na kailangan ka ng Diyos para sa kanila. Ibalik isa? Huwag na makalimutan. May mga tao na kailangan ka ng Diyos para sa kanila. May mga tao na ikaw lamang magagamit ka para makapakinig din sila ng gospel ni Kristo. Amen, Christian? Amen? Christian, there are those who still need your ministry. Kaya nga, don't quit, don't give up. Manatili ka sa Panginoon, manatili kang matabag, because there are those who still need your what? Your ministry. Okay? Pakita mo na hindi yung mga gaya ni Alexander ang magpapasya ng gagawin mo. Hindi yung mga tao gaya ni Dimas na nag-reject ang magiging daan upang tumigil ka. Alright? Kapag isa, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagsama sa Kanya, yes, may mga tao na minsan talagang may masama pang masasabi sa iyo. Nakikita ka sa akin? May masama pang masasabi po sa iyo. No? May mga tao na minsan sabihin ka na, okay, hindi mo tatagal yan. Kinayata, unang anniversary natin ito. Nung nasa Sawali ko tayo, may mga bisita akong pastor. That was 1995 or 96. Hindi ko makalimutan. Meron akong bisita ng isang pastor, ganun uuwihan pa. Hindi na bakit yung pangalan. Kinawayan ako, sabi sa akin, sana magtagal ka pa. Totoo yan. Sana magtagal ka pa. Alam ako, hindi biro. Kasi nung magsimula tayo sa gawain dito sa Santa Cruz, may mga nakukulong sa akin, may nakukulong sa akin. Akala, nakalaman ko sila. Hindi mo, sa akin talaga, very clear sa akin, tinawag ako dito. Very clear sa akin yun eh. Wala kang duda, wala kang nagana. Sapagkat bago ko pumunta rito, nakakadama ako, hindi na ako payapa, hindi na ako masaya sa kaso. Kaya, nagpunta ako rito, nagsimula ako, pag may mga natiso, gano'n. At yun na, nung gabing yun, kung may sana magkakagal ka, pag-ibig ko. Kunyari ko yun. Pero hindi ko naman ba? Hindi ko inisip na, ano to, prophecy? Inuulaan yan, hindi ako magtatagal. Sa akin, hindi ikaw tumawag sa akin, Panginoon. Hindi mo alam buhay ko, alam ng Diyos. Okay. Sa sabi mo ulit, eto tayo ngayon. 30 taon na tayo. Yung nag-practice sa akin, wala ng church. Wala siya. Kaya tumulad, sa ating paglilingkod, mga teachers, member ng choir, mga leaders ng church. Okay? Hindi natin kailangan ng approval ni Alexander o ni Dimas. Tama? Tanda natin lagi, Diyos
Diyos ang nagligtas sa atin at naglagay sa atin dito sa church dito. Amen? Amen? Diyos ang naglagay sa iyo, gagamitin ka ng Panginoon, meron siyang layunin sa buhay mo at ng iyong pamilya. And guys, isip kaya again, God has a work for you to do. God has a work for you to do. Ang kailangan lang, stay faithful. Amen. And listen, ano sabi ko? Stay what? Stay faithful. Number 2, be clean. Stay faithful. And number 2, pakalabas, be clean. Be clean. Kayong nagdadala ng Ebanghelyo ng Diyos, be clean. And God will use you to do His work. Hindi pa bakit Timothy sa Bangladesh? Kaya Timothy, watch the minor things, and your affliction, do the work of an evangelist and Bangladesh, make full proof of thy what? Of thy ministry. Make full proof of thy ministry. Ano ibig sabihin nga? Make full proof? Fulfill your ministry and leave nothing undone. Okay? Leave nothing undone. Alright? Huwag mong iiwan ang gawain mo. Huwag mong mabayan ang gawain mo. Leave nothing undone. Na kung tayo man, ikaw huli ng Lord, ang mahalaga, natapos mo, nagawa mo, natapos mo ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen, Diyos lang? Amen? Unang-una, mga magulang, mahalaga, ang lahat ng pamilya mo ligtas. Siguraduhin mo, lahat ng member ng pamilya mo sa langit pupunta. Maliwanag ba? At kung may umaga, hindi ka patiyak, o sino ng member ng pamilya mo, hindi pa sigurado kung sa langit pupunta kapag namatay, kung narito ka ng umaga, ngayon ang araw para maligtas ka na. Ngayon ang araw. Aminin mo lamang na makasalanan ka at si Jesus na namatay na buhay na ulit tanggapin mong tagapagligtas. Amen, yes, sir? And maybe this morning, naghihina ka, discouraged ka, maaaring offended ka, kanino pa man dito, sana na umaga ang Diyos inayapa ka. Amen? Ayusin ang Diyos ang puso mo. Ibalik mo yung dati mong sigla. Amen? At balikan mo yung dati mong ginagawa. Amen, yes, sir? Maaaring umaga din. Maaaring umaga din. Alam mo, hindi ka na naging faithful. At maaaring umaga din, may karumihan sa buhay. Pero ba? May karumihan sa buhay. May pagsuway, may kasalanan. I encourage this morning. Isurrender mo yan, pagsisihin mo yan, talikuran mo yan, at bumalik ka muli sa Panginoon. Tayo na rin tumayo. Dahil ang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo sa umaga nito.